Ang share ko po sa inyo is, meron lang po akong medyo ginawa po. Because truly po talagang this past week, from the 7 last word po yata, ganun din parang hindi ako makakarating. And this time, alam po niyo yung nakalimutan ko. Akala ko meron ako is from, ano ba yun? Testimony about love offering. Kasi yung lagi nasa isip ko, love offering. So, ang alam ko po, doon ako pang testimony talaga sa love offering po. I do this before, pero konti lang po ang mga... I do testimony from the Fire Vision po because that time, kailangan ma-release po. It's a big help po talaga ang Fire Vision. You can pour out, talagang dinilinis po ng Panginoon ang bawat gustong maging manggagawa sa kanyang ubasan. We cannot serve two gods, sabi nga. Kailangan kapag may hold ka, how can you serve the God? Whether it is pride, it is kung ano man po ito, kayabangan, kataasan, yung parang ganon, kasinungalingan, everything na hindi po nakakalugod sa Panginoon. That inside in our hearts, we cannot share, we cannot serve the God. Sabi nga, pwedeng iwanan mong isa, kailangan sumama ka sa isa. Maging po sa work natin, we cannot serve two, maliban na lamang po kung ikaw ay external. Yun. Because look, internal and external is different. If you're internal, you go to the internal. Hindi ka pwede maging internal external. Ganon din po sa Panginoon. We cannot serve God kung meron po tayong mood. Ako po, napakahirap po with our, sa buhay po namin. But I just, lagi ko pong nire-remember, sabi nga, the best not yet to come. Ano pong ibig sabihin ng the best not yet to come? Kung minsan iniisip ko noon, the best, kung meron ka ng possession, meron ka ng everything, hindi pa ba the best yan? But para sa akin po, the best not yet to come is the coming of our Lord and Savior. Yung po ang pinaka-the best sa mundong ito. I was only 8 years old. Kung minsan po, yan po palang mga sanhi ng mga kasalanan na nasa ating puso. I said to you is different from Sister Tess. Pareho pa na kami ng pangalan. Talaga na ako mga Tess. Alam po niyo, Teresa rin po siya. Teresa din ako. Sister Tess, connected po talaga. We will, gusto po namin, my heart is from now, mula po ako and to the missions po talaga, sa mga kaluluwa na naliligaw po ng landas sa Panginoon. But, ang pagkakaiba namin, she's single. Okay? Ito naman po, ang nakakahinda. I am married. Masirap pong gawin ito because this week po, alam po ninyo, tinawagan ko ang asawa ko. Siguro gawa inaway ko siya. Abay, nakalimutan ko na meron pong ganun. But praise God po, yung asawa ko naman siguro nabugbog na. Nakadyohan na yung puso, alam na niya ako ng mga pinaggagawa ko, no? So, nung nasabi niya sa akin, hindi ako nagagalit because naalala ko po dito, nag-confirm pa ako. So, hindi po ako pwedeng tumayo ng ganito, sabi ko. And then, I do also encounter something wrong with last week, pero mild lang po yun kung walang kakwenta-kwenta, sabi ko nga. So, I just pour out also with one of our sister and we pray together for that. Kasi po, hindi ka pwedeng tumayo dito kung may dala ka sa puso mo. Kailangan you're always open heart to God and you are so very, sabi nga, bago ka maghandog, kailangan kung ano na yun linisin mo muna. So ito pong ginagawa namin, kung titignan mo, it's your life. Meron pa bubang gusto ang dignidad. Sabi nga, masira ang yung dignidad. Meron nga ba? Noon, wala kami noon. Kasi, may dignidad bang gano'n? Ingat-ingatan mo pagkatapos kasi, actually po noon, sabihin ko na po sa inyo, I was 8 years old. Yung pong unang naging ko, I was also medyo namolesta po, na alam mo na sa edad mong yun, dapat tinitake care ka. But something happened to me on that 8 years old. So hanggang lumaki po ako, there's a hatred in my heart.
ng mga lalaking yan, paglalaroan ko rin, ganon. With that time, when I was only 8 years old, parang natanim sa akin that because of what happened to me. So, nag-married po ako, napakabata. Dahil may rebelde rin po ako sa puso ko, gusto ko rin makalaya sa pamilya namin. I was only 17. Nasa college po ako. So, going 18, ang asawa ko po ay nakasalubong ko. Kaya alam po niyo, hindi po yung sabi, nag-asawa kasi ako ng maaga eh. Kaya yan, hindi maganda yung relasyon ko. Ganon, no. Kasi po, pinili mo yon. And yun ang napagbinigay sa'yo ng Panginoon, nakipagbawas ka, ba, sa merit, ibig sabihin, that is your husband. Di ba po? So sometimes parang ganon. But naging, ano po yung buhay ko dahil, hindi po kami, on that time po dahil 17, no? So dapat nasa, ano ka, Kalayawan din, ganon, sa school, sa parke. sa parke, ganon. So, nabuhay po kami by myself kasi ang asawa ko ayaw din ang family namin dahil daw, ano daw ang mabubuhay namin. So, sa madaling salita, nabuhay po ako na may nakikipaglaban din sa sanlibutan para mabuhay din naman. Pero sa taong po yun dahil ambisyosa po ako. No, pag ambisyosa ka talaga, tsaka ano ka, pagdating sa pera, talagang makakalimutan mong lahat. So, yun po naging ano ko when married. Nakakilala po kami sa buti na lang asawa ko na una pong naging Christian sa akin when I was only 22 years old, 23, gano'n. Sabi ko from that time, kung naisip ko, kung until now, kung pinangatawanan kong pagka-Kristiyano ko, siguro hindi na ganun-ganun ang buhay ko. But I know na nangyari yun dahil may purpose ang Panginoon. Dahil alam ko po, ngayon ko rin naintindihan, katulad niya, bakit nangyari, I'm a Christian. Ang pagkakaiba rin po namin, hindi siya believer, but I am a believer. Nung mangyari po yun, there are so things po, ang Panginoon kung minsan nagre-rebuild at naglilinis. Isa sa mga hindi pa nakakakilala, at isa naman sa nakakilala na. Alam po ninyo, mas matindi ang palo ng nakakilala sa Panginoon kesa hindi pa nakakilala. So ulit po, matindi po ang palo. Sabi ko nga sa inyo, matindi po ang ginawang palo sa akin ng Panginoon. Kung si Teresa po, I will say to you, no, tignan mo nga naman ang sanlibutan kung maka-offer. Nagtrabaho po kasi ako when that time I was only, dahil marami na pa akong pinagtrabahuan noon, no? Pero kung iano ko po, baka saan po tayo, maubos po yung oras. So, dito po sa pinaka-important things po tayo. I was only 32 at that time na magtrabaho po ako sa isang SAS factory, na kinuha po ako doon sa isang company. It's about all namang katrabaho ko yung mga lalaki lahat. Ito na siguro yung mga panahon yun, no? Nagtrabaho po ako doon as executive secretary po ang tawag doon dahil sa lahat ang dealing sa mga nagpapagawa ng bahay, sa mga ganun-ganon. So, in that time po, mga katrabaho ko ay puro mga lalaki. Nag-iisang babae po ako. From the laborer hanggang po sa pinakaano namin. So, ako po lahat ang nakikipag-deal sa mga hinyero, arkitekto. Alam po niyo, yung mga ganyan, yung mga inyer at arkitekto, talaga pong, may pagka-presko po talaga yung mga yan. Because of, siyempre, alam mo ninyo, sabi nga ni Sister pera. May pera po talaga sila. Lalo na kapag nag-construct sila. Dahil siguro, bata-bata pa ako noon, hindi ako sa matanda. Hindi ko alam. Kung tutuusin po ito, hindi po ito nakakaano kaso dahil wala na po sa amin because this is only a part of our story na kung paano naman kami restore ng Panginoon. Parang kwento na lang po ng buhay ito. So parang story na lang na pelikula na nanonood kayo. Kwento ko. So, marami pong message ito. So, nabuhay po ako sa ganon because social climate daw. Kaya ano ba yun? Social climate ako. Gusto ko yung maganda ako. Yung hindi ko nabibili, they will supply. At alam po ninyong nakakalungkot, I am married. Married po ako. May 4 po akong anak. Hindi ba po nakakahiya yun?
alam niyo po, sabi ko sa asawa ko, nakita kita pa. Ayoko kasing may testimony kami, pero ayoko ng video at ng camera. Kasi, sabi niya gano'n, it's okay. Baka makita mo, marinig mo. Pero alam po niyo, sabi niya sa akin, hindi mo naman ang sarili mong itinataas. Glory to God. Kasi ang Panginoon ang itinataas mo. Hallelujah. Sabi ko gano'n. Pero kung sa totoo lang, ayoko ng gano'n. Kasi noon malakas sa loob ko, walang camera, walang ano. Walang maraming tao. Sabi ko gano'n. But this, makikita nila ako. Dahil alam po ninyo, sabi ko nga ako yung dignidad, gustong-gusto ninyo, no? Kasi alam po ninyo, sa Pilipinas, honestly po, walang nakaano sa akin ng ganyan. Kasi nga sabi, malinis daw akong magtrabaho. Talaga naman pong pulido. Kasi, paano hindi po pulido, no? I've been there in the church every Sunday. May cell group ako yan. Di ba po talagang pulido? Malalaman ba nilang Monday until Saturday? Or kung makaslat man ako ng Wednesday, o sige ako, kumisan nakakapag-attend ako ng ganon. Pero, what about the other day po na ginagawa ko? I've been in the room sa ano po ng sanlibutan. Sabi na, I'm not only adulterer, but also a gambler. Ganon nga. So, napaka-ano pong anuhin, no? Alam po niya, sinasabi ko po ito, hindi po para ano to, but para po pakita na ang Panginoon sa mga taong gustong magbago, walang imposible sa Amen. Glory to God. Pinipigil po ng sanlibutan panandalian lamang. I tell you, kahit po nandun ako, alam nyo, ng Sunday service ako, walang kapayapaan sa puso. May mga text ako, hindi ko pa alam. Nasa Makati ako, tatawag yung isang inyero, tatawag yung isa, kasi marami sila ko. Tapos, tatawag ang asawa ko, pag ang asawa ko nanginginig na ako. Pero alam po ninyo, I was so crying po nung naalala ko yan because of my husband po. Alam po ninyo, mga asawa natin, alam nila yan. Pero dahil po mabuti na lang at ang prepare sa akin ng Panginoon na lalaki, yun talagang puso niya, basag na siguro sa Panginoon, nakalyuhan na siguro sa akin, sa katarayan ko pa. Alam po ninyo, tama rin po yung kung sino ang gumagawa, siya ang matapang. That's true. At pagkatapos, kung parang ganun mo, wala namang ginagawang asawa mo, biniblame mo sa kanya kasi gawa mo. That's the one who came to me. Kaya sabi nga ng Panginoon, do not judge others, and you will be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you are used in judging is the standard by which you will be judged. Kaya alam po niyo kung minsan, sabi ko this week lang nakikita ako ng picture. Dahil gawa ko po ninenervous ako minsan dahil narinig ko rin dito, no? Pero sabi ng Panginoon, bakit ka mag-worry? Your husband is a Christian. Lord, ako rin naman kahit Kristiyano ako, parang ganon. So, alam po ninyo, nakikita lang ako ng picture sa Facebook na antala sa akin within this week. Isa pa po yun, nagulat ako. Yung asawa ko, ang daming girls, mga bata sa akin. Nervous po ako. Yung asawa ko, lalo na po na-deny, hindi pa po kami sure sa ano niya dahil sa nangyari, no? So, alam po niyo, tumawag ako. Aba, sinabi ko sa kanya, hindi mo pala sinabi na ganito-ganito.